Ayan, magandang umaga sa ating lahat. So, tips sa ating paggawa kung paano natin ginagawa ang fence concrete post na semi-special. Okay? So, ito po, ipapakita namin sa inyo. Ang ginagamit namin dito na... Dong, kani mo ikuha dito, dong. Ay, nagkuha na di. Kani. Kaya ron yung makuha na. Ang ginagamit natin dito na buhangin ay... screen sun po. No, screen sun. Ibig sabihin... buhangin na dinadaan sa conveyor. Okay? Yung buhangin na dinadaan sa conveyor natin. Kinukuha yung bato na lagpas ng 3/4. Yung uno na bato, pataas kinukuha. Tapos yung 3/4 na bato, pababa, yun ay kasama dito. Okay? So, kahit anong kahit anong buhangin, kahit anong buhangin yung gagamitin ninyo, basta't galing sa ilog, walang problema. Malaking bato or basta't mayroong bato, no? Mayroong bato-bato. Wag lang yung pinong-pinong buhangin kasi walang strength or walang tibay yung ating fence concrete post niyan. Okay? Or dragon fruit post. So kailangan yung lang talaga siya yung galing ng ilog, basta't may bato at hindi sa gabal at kasya sa ating molder, no? Ito yung molder natin. Okay? Basta't kasya sa ating molder, basta kasya dito. Okay? Basta kasya dito sa molder, walang problema yung mga may bato. Okay? So ngayon, ito yung unang tips natin. Sa umaga, kailangan nating linisan yung ating paggawaan. Ayan po, kung makikita ninyo, yung paggawaan natin, mayroong sako. Okay, nilalagyan namin ng sako. So before ng sako, kailangan libilado yung ating paggawaan. So lupa lang ang ginagawa namin dito para mas mabilis ang proseso, ang pagsipsip ng ating tubig sa ating concrete pouring. Okay? So ngayon, ito po, bago natin latagan ng sako, kailangan libilado yung ating tawag dito, yung ating paggawaan. Kung makikita ninyo, kahit dito, ayan kung makikita ninyo, libilado at may sako. Bago natin ilagay yung sako, kailangan lagyan muna ng tawag dito, lupa. Okay? Yung lupa. Tapos ilibil siya, yung lupa. Pagkatapos malibil yung lupa, kailangan mo maglagay ng, ayan, pang ilang karatilya na yan, dong? Pang ilang karatilya na yan? Okay, sige. So, kailangan libilado siya. Una, yung lupa. Ayan, kung makikita ninyo. Yung lupa, pagkatapos ilibil ng lupa, lagyan ng painsan. Ano ba ibig sabihin ng painsan? Yung buhanging pinong-pino, yung ginagawa nating pang-finishing ng ating walling. Yung ginagamit natin pang tiles, yun po ang painsan. Tinatawag namin dito yung buhanging pinong-pino. Lagyan ninyo ng buhangin na pinong-pino yan, yung sako. Tapos ilibil bago natin ilagay yung sako. Pagkatapos lagay ng sako, ilagay natin yung molder. Ayan, kung makikita ninyo, nilalagay na natin yung molder. Ayan, kung makikita ninyo, mayroon ng molder dyan. At unang tips natin sa umaga, bago natin magumpisa, bago natin buhusan yung molder natin, lagyan muna natin ng used oil yung ating molder para makinis ang ating ginagawang fence concrete post at dragon fruit post. Okay? So yan po, no? Sa umaga, lagyan ng used oil. One time lang tayo maglalagay ng used oil. Okay? Sa umaga, tuwing umaga lang. Pagkatapos gamitin sa hapon, hugasan siya. Hugasan, kailangan makuha yung mga latak na concrete dito sa loob ng ating molder, no? Kailangan malinis. Bago natin lagyan para kinabukasan, pag gagamitin natin ulit yung molder natin, maglalagay ulit tayo ng used oil. So yun lang po, no, ang routine ng ating molder. Tuwing umaga, maglalagay tayo ng maglalagay tayo ng used oil. Pagkatapos gamitin ang molder sa maghapon, hugasan natin para kinabukasan maglalagay ulit tayo ng used oil. Yan lang po ang maintenance ng ating molder. Pag hindi ginagamit yung ating molder, kailangan lagyan ng used oil, ilagay sa tabi. Huwag niyong hayaan na hindi malagyan ng used oil dahil kakalawangin siya. Yung molder po natin, 0.4 or 3.5 mm ang ginagamit natin dito na BI steel plate. So lifetime na gamit nyo na po ito, yung BI steel plate natin. Ang ginagamit natin dito na molder, ito ay adjustable siya. Adjustable na detachable. Detachable siya, adjustable. Ang detachable kasi, pwede mong hilain lahat. Pwede mo ring baklasin isa-isa. Okay? Pwede mong baklasin isa-isa yung ating tawag dito. Yung ating molder. Yun po ang pagkakaiba ng PIX. Yung PIX naman, hindi mo talaga mababaklas isa-isa yun kasi PIX nga po yun. Okay? So dalawang klase yung ating dual or heavy duty natin na fence concrete post molder or dragon post molder natin, PIX. Yung PIX, hindi mababaklas, okay? So kung ganito kalaki na yung molder natin, yan na yun.
hindi na yan sa mababaklas. Kung ilalagay mo sa isang tawag dito, lagayan, kailangan malapad. Kasi nga, tingnan ninyo, mayroon tayong 2 holes, mayroong 4 holes. Ayan, yung 4 holes na yan, magkano yan? 4 na 4x4, so 16 yan. Tapos mayroong kabilya dito sa kabila, mayroon din kabilya dito sa kabila. So magiging 17 inches lahat yan ang lapad niya. Kumpara mo doon sa detachable, na 4 inches lang ang detachable natin, yun lang ang, kahit na maliit na espasyo, pwede mong ilagay doon. Yun ang pagkakaiba ng detachable at fix. Okay? So ngayon, sa mga nagtatanong kung nagdi-deliver tayo, nagdi-deliver ba tayo ng mga molder natin? Yes, we can ship nationwide. Kahit saang sulok mo kayo ng mundo, ayan. Pila ka sako? Oh, 220. Ayan. Kahit saang sulok man kayo ng mundo, kayang abutin ng ating cargo. Walang problema po, no? Walang problema. Yung ating fence concrete post molder natin na semi-special, kahit saang sulok kayo ng mundo, kayang abutin ng ating cargo. I-message nyo ako, i-share ko sa inyo ang price list at saka shipping details dito. Adjustable po ito, no? Lifetime na gamit mo na po natin yung ating molder. Adjustable po siya. Pwede tayong gumawa dito ng 4 feet, 5 feet, 6 feet, 7 feet hanggang 8 feet. Ipapakita ko ngayon sa inyo kung paano namin in parallel ginagawa ang semi-special na 4x4 by 7 feet na fence concrete post natin. Ayan. Sige. So, ngayon, yan ang unang gawin. So, habang si Kuya Jopre dyan ay naglalagay ng use oil, dito naman si Kuya, tawag dito, si Kuya Rickson, naglalagay ng buhangin. Okay? So, kailangan dito, yung buhangin natin, kailangan mayroon kayong balon. Parang ganito, yung balon niya. Yung lumiit na kasi ito yung balon namin. Kailangan 7 feet around, no? 7 feet yung lawak ng ating gagawing balon. Okay? Tapos ang lalim niya ay 1 feet, no? 1 feet ang lalim niya at doon nyo imimix. Doon kayo magmimix ng simento, buhangin at tubig para hindi saan-saan napunta yung inyong concrete pouring, no? Para hindi po siya maampaw, para hindi po, kasi pag naglalagay lang tayo sa flat, kagaya dito, kung dyan tayo magmimix ng simento, buhangin at saka tubig, kailangan matatapon. 220, nasaan? 220. 220 lagi, aman na yung bayad. Dali mo dito. Kung dito mo lang ilagay, kung dito ka lang magmimix, talagang matatapon siya. Okay? Matatapon po siya. So, sayang yung ating simento at delikado pa yung ating molder. Delikado pa yung ating concrete post, no? Pila may ang kwarta? Ay, wala yung sinsilyo, ana. Wala ko yung sinsilyo, ana, sa kalibo. 220 lang. Yan po ang ating concrete pouring natin. So, ngayon, dito tayo sa paggawa ng ating tawag dito. Paggawa ng ating tawag dito, yung ating semi-special na fence concrete post. Wala ko sinsilyoan na kuya sa kalibo. 500? Nakaisinsilyo 500? Ha? Wala lagi ko ikuan diri. Testingin niyo, palitin niyo na diya. Di, palitin ninyo yung angay nga mapalit para masinsilyoan. Kubra ba ka, sigarilyo, unsa ba ka, snack. So, yan po, no? Yan po yung ating tawag dito. Yung ating paggawa. So, ang ginagamit naman natin dito na bakal, ito. Sa mga nagtatanong kung mayroon bang bakal, yung ating tawag dito, yung ating poste. Yes, mayroon pong bakal yan. Hindi pwede walang bakal yung ating poste, no? Ang ginagamit natin dito na bakal ay 8mm na kabilya, deform bar natin ito. Ginagamit natin dito, ito po yung ating art natin na ilalagay natin sa loob ng ating molder. Tapos number 16 na tie wire yung pangtali natin dito para ay matibay siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 feet po ito yung ginagawa natin. Yan po ang ating tawag dito, yung ating art natin na nilalagay. 3 po ang bakal natin dito. 3, ayan. Kung makikita ninyo, ganun. 2 design yung mating natin. Ayan. Diba, dyan natin ilalagay at dito nakakabit yung tawag dito, barbed wire, cyclone wire, or kahit anong mga pangbakod ninyo. Tapos ito, kung makikita ninyo dito sa dulo, na parang triangle lang siya, ayan, kung makikita ninyo, yan po ay ibabao natin, kaya wala na siyang nakalitaw na ganyan, di ba? Yan po, no? Parang triangle lang siya, tapos tinatali.
yan po ay ibabaon natin, no? Pambaon natin doon sa ano natin. So ngayon ay tingnan natin, no? Habang si Kuya Rex nandito. Ang gamit namin dito na simento, mga idol, sa Pins Concrete Post namin na semi-special ay kung walang type 1, kasi mahal po yung type 1, no? Pwede na rin yung type 1P. Portland Cement type 1P. Any brand po, walang problema, any brand. Basta type 1P po yung ating tawag dito. Ating gagamitin na simento, no? Kung maganda talaga yung type 1, no? Type 1. Pag walang type 1, type 1P, okay na yon. Wag lang yung ibang simento, pusulan or yung ibang simento dahil sayang. Masayang lang yung ginagawa ninyo at hindi maganda ang quality. Okay, Portland Cement, any brand. Any brand, Portland Cement, type 1P, okay na ang type 1P. Pero pag may type 1, mas maganda. Mahal yung type 1 kasi. Dong, ayaw nag-abri din na kay gamiton man nato ng simento. Nganoy mo nag-abrihan sa tunga nga mahal kayo ang sako. Ayusin mo pag open ang sako dahil namimili tayo ng sako. 5 pesos yung binibili natin na sako para sa ano. Tapos butasan mo lang dyan sa gitna. Ayusin mo pag butas yung ano, sako para magamit pa natin yan. Lagyan ng painsan. Huwag yung sa gitna. Namimili tayo ng ano, kuha ka ng ano doon, kutsilyo. Kunin mo yung sundang doon ka, yung kahapon na nilalagay ko. Para maganda ang pag-ano mo. Huwag yung bara-bara na trabaho, pangit yun. Mayroong sundang doon, mayroong ano doon para magamit mo. So any brand po, no, ang ating tawag dito. Sa may mga katanungan, magtanong na po kayo para po masagot natin. No, sa mga maliliit natin na mga molder kagaya ng hollow blocks natin, no? Hollow blocks natin number 4, 5 and 6. Mayroon tayong commercial, mayroon din tayong standard sa hollow blocks natin. So we can ship nationwide. Okay, nagko-customize din tayo kagaya ng lower natin. Mayroon tayong number 4, number 6 yung lower for building ventilation or housing ventilation natin. Yan ang mga maganda diyan, no? Mga fast moving natin na mga decorative. Ginagamit 'yan sa loob ng tawag dito, sa loob ng CR, no? Yung para po makapasok yung hangin at hindi tayo makikita pag nasa loob tayo. Sa kwarto, sa mga kusina, sa salas, ayan, mabilis yan ang mga kadalasan ginagamit. Or sa mga building natin, no? For building ventilation. Yun po ay lower na number 4 at saka number 6 na lower. So 220 lang talaga yan. Thank you, sir. Ayan. So ngayon ilang ano na to? Ilang tawag dito? Ang malas? Oh. Dua o tunga. Unsay inyo kuya? Unsa nga semento? To 20, si kuan mo doon, bigyan mo doon ng tawag dito. Ayan, so dito muna tayo sa ating molder dahil may customer tayo. Yung mga molder natin na mga maliliit, meron tayo dito, no? Ito, papakita ko sa inyo. Toto 0. Yung sensilyo lang ate ha. Barya lang muna dahil kailangan namin ng barya sa umaga. Ayan. Ito mga maliliit natin na molder so we can ship nationwide po yan. No? Mayroon tayong commercial, standard at saka decorative molder natin. Ayan, yung mga decorative molder, ayan yung nasa baba. Ayan, hollow blocks natin. Mayroon tayong ito, yung sinasabi ko sa inyo na lower. Okay, mayroon number 6. Mayroon na number 6 na standard na hollow block, number 4 na single at saka double. Ayan. Yan po ang mga molder natin. Ito, nagde-deliver tayo Luzon, Visayas, Mindanao through JNT Express or JNT Home. Ayan. So, mabilis lang ang delivery natin. Pag sa Luzon, nasa mga 4 to 5 days lang siya. Pag dito sa Visayas, nasa mga 3 to 4 days. Pag dito sa Mindanao, nasa 2 to 3 days lang po siya. No? We can ship nationwide. Kahit sang sulok pa kayo ng mundo, pwede nga abutin ng ating cargo. 220. Barya lang. Ayun, kunin mo. Saglit lang. Tingnan muna natin. Akin na.
Babaw. Ayan. So may bumili kasi ng ating tawag dito. Ayan. So ito nga po no, yung mga molder natin. Ayan, kung makikita ninyo, tingnan niyo yung molder natin. Ayan. Mayroon tayong muhon. Ayan yung muhon natin. Ayan, nandoon yung muhon natin. Ayan, mga decorative natin. Diamond natin na decorative, ayun nandoon. Mga bricks molder natin. Ayan, zigzag, donut, paypay, hexagon, mayroong S yung nandun sa dulo, tapos bar, octagon, mayroon tayong number 8 dito, L at saka candy. Ayan, so dito, ayan, yung mga nasa bungad, yan po ay mga decorative molder natin yan. Okay, kung makikita ninyo. Hanggang dito yan, tingnan ninyo. So, we can ship nationwide. So, balik tayo doon sa ating fence concrete post na sini-special. Okay? Sini-special na fence concrete post. Kung paano natin ginagawa. Ayan. Dito tayo. Sa ating ngayon, naglalagay muna si Kuya Jupre dito ng use oil sa ating molder. Okay? Yan po ay nilalagay niya. Sis, ano yan? Tubig? Ang tubig na naman sa ibabaw, iya po nang itapon mo yung nasa ibabaw kasi ang tubig nasa ibabaw yan, yung tira mo, iya po, itapon mo yung nasa ibabaw. Tapos yung nasa ilalim yan ang tawag dito. So ang ratio natin dito mga idol sa ating 1 bag of cement, no? 3 karatilya na buhangin. Ito po yung karatilya namin or wheelbarrow. Ayan. Magkano number 4 double? Sabi ni Sir Renante Noble. I-private message nyo po ako sir, no? Dahil bawal po tayo magbigay ng presyo dito sa ating tawag dito sa ating live dahil magagalit si Lolo Mita. Okay? So i-private message nyo ako at i-share ko sa inyo ang prices at saka shipping details, no? Wala po tayong presyo dito na maibigay sa inyo sa ating live or sa mga video natin dahil unang-una minsan tumataas ang bakal, minsan bumababa, no? Kaya hindi ako naglalagay ng presyo kasi minsan bumababa yung bakal, so bumababa ang presyo. Minsan tumataas din ang presyo natin. Kaya i-private message nyo ako, i-share ko sa inyo ang price list at saka shipping details. Dito, ayan, yung molder natin. Tama na yan kasi 3 kalahati na yun yung inano mo, di ba? Ayan. So, ang ratio natin dito sa 1 bag of cement, 3 karatilya. Kung wala kayong karatilya, kung sako ng simento ang takalan ninyo, ano po siya? Tawag dito, 6 na sako na buhangin. Okay? 6 bag of sand, ini sand po, ini kahit malaking bato, maliliit na bato, basta't kasya ng molder natin, walang problema. Basta't ang buhangin natin galing sa ilog, ha? Galing sa ilog ang buhangin, wag yung buhangin na galing dagat. Naku po, wala po tayong ano doon na quality pagkagaling ng dagat. Dapat kailangan ang buhangin galing ilog or may mga dry sand na buhangin. No, yung may mga dry sand, yung sa bukid na dating tawag dito, na daanan ng ilog, pwede yun. Pwede nating gawin yun. Basta't walang masyadong lupa. Okay? Ayan, maganda yun. So, 6 bag of sand, tapos 1 bag of cement. Portland, any brand. Basta Portland type 1 or type 1P. Okay? Mahal kasi ang type 1. Mas mura ang type 1P, but okay na yung type 1P. Pero dito sa amin, sa hollow blocks, ginagawa naming hollow blocks, decorative, bricks. Hindi po kami gumagawa ng hollow blocks pag ang simento ay hindi type 1. So, ang ginagamit namin dito talaga na simento, type 1 na simento na tawag dito, na any brand, basta Portland siya. Portland type 1. Yan ang ginagamit namin dito na simento sa mga hollow blocks, bricks, decorative. No? Dahil masilan po yan. Pero pag dito sa poste natin or sa culvert natin, pwede na yung type 1P. Portland na type 1P. So, 6 bag, ulitin ko po, 6 bags of cement, 1 bag of 6 bags of sand. Yung takalan ng sako ng simento, ayan, kung sako ng simento ang takalan ninyo, kung wala kayong wheelbarrow, kagaya nito, ay sako ng simento ang takalan ninyo, yun po ay 6
6 na sako na buhangin. Tapos isang sako na simento, then 3 to 4 bucket of water. Pag hindi basa yung buhangin, abutin siya ng 4 na timba talaga na tubig. Yung 20 liters na timba, kung makikita ninyo, yung lagayan ng lagayan ng oil or mga grease sa mga Petron or sa mga Shell na mga pansin sa oil ng sasakyan, yung timba na yon. Mayroon dito hindi pa nakuha ni Rickson. Papakita ko sa inyo maya-maya lamang. Ayan. Sabi ni Sir Ray Clado, mayroon pusulan cement premium red. Okay po 'yun. Hollow block concrete post ginagamit. Oo, okay rin 'yun. Okay rin 'yun yung Portland pusulan. Basta type 1P or type 1. So, depende sa inyo. Depende sa inyo. Sa amin kasi dito, Portland cement, ang ginagamit namin dito, pula. Pula siya, type 1 or type 1P. Okay? So, ulitin ko po, 6 bags of sand, ang ginagamit namin dito, 1 bag of cement, 3 to 4 bucket of water, tapos, ang pinapalabas namin dyan, ay 6 na sako, 8 piraso na 6 feet. Okay? 4x4 by 6 feet na pins concrete po, semi-special po yun, semi-special. Okay? 8 piraso na 6 feet, and then 7 piraso na 7 feet, and then 6 na piraso na 8 feet. Yun po ang labas ng 1 bag of cement, 6 bags of sand, and 3 to 4 bucket of water. Okay? Tapos, ang ginagamit namin dito na tawag dito, na bakal, na nilalagay natin sa ating poste, ito, mating art natin, ang ginagamit natin dyan ay 8mm. Standard natin na 8mm na 2 kilos or 2.2. Pag wala, 1.8 okay yun. 1.8, 2 kilos or 2.2 na 8mm natin na bakal. Okay? Ito pong ginagamit natin. Tapos, ang ginagamit natin na pangtali, number 16 na tie wire. Ito po makikita ninyo. Number 16 na tie wire ang tinatali. Garantisado, matibay at maaasahan yung gawa ng ating mating art. Ayan, kung makikita ninyo. Diba? So, yan lang po, no? 15 to 18 minutes. Pwede na nating tanggalin yung... Ang sa inyo! 15 to 18 minutes, pwede na nating tanggalin yung ating molder. No? Ayan, so balikan natin maya-maya. No, dito lang muna tayo. Dito lang muna yung natin. Babalikan natin maya-maya ang pagmi-mix ni dito. Ayan. Dito tayo. Muna natin dyan. Dahil may bibili. Ayan muna natin yung natin. Dito sa lilim. Ayan. Ang pagmi-mix ni Kuya. At babalik tayo at may bibili lang. Ayan. Tingnan ninyo ang pagmi-mix ni Kuya dyan. Kuya Rickson. Okay. Tagay sa niyo kawayan dong, ulo ka bandol dong 8 feet.
So ito na, tuloy-tuloy yung ating tawag dito, no? Tuloy yung ating live dito mga idol. So may mga katanungan, magtanong na po kayo para masagot natin yung inyong mga katanungan. Okay? Mayroong pusulan cement, premium, red, okay po yan. Halo, concrete post ginagamit, yun sabi nila. So depende po yun, no? Depende po yun. So dito, ngayon, ayan, tapos na naglagay si Jupre dito ng use oil sa ating molder. Ayan, kung makikita ninyo. So naglalagay kasi ginagawa natin ay 4x4 by 7 feet lang. So naglalagay siya dito ng pangalso. Ayan. Mayroon siyang pangalso dyan kasi 6 feet, 7 feet lang yung ginagawa natin. Yung molder kasi, ang haba ng molder natin ay 8 feet po siya. No? 4x4 by 8 feet po ang haba ng molder. Lagyan mo na ng tubig yan dong para ano ka na. Ayan. So ngayon, ilalagay. Ito po yung timba. Ayan, makikita ninyo. 3 to 4 bucket of water, no? 4, 3 or pag basa ang buhangin, 3 lang. Pero pag hindi basa ang buhangin, 4 talaga na timba, ng ganyan na timba. Yung ilalagay natin sa ating Tapos masahan na rin na dong. Para makapaglagay na ng dahil 10-20 na. Ayan. So kanina naglagay siya ulit ng 2 kanina. Ngayon, naglalagay siya ulit ng 1. Dagdagan mo pa yan o hindi na? Sige, dagdagan mo. Ayan. So, kailangan mayroon kayong balon. Parang ganito, no? Ayan, tingnan ninyo. Kailangan kasi lugaw na lugaw yung mixing natin dito. Dong, 10 dong. Dong, 10 bandol. Jopre, 10 bandol. Ayun. So, yan po, no? Yung ating tawag dito. I-mix mo na yan. So, ngayon, tapos na si Kuya Jopre. So, ngayon dito, maglalagay siya ulit dito ng tawag dito. Maglalagay siya ulit ng matting art. Ayan, tingnan natin, no? Kung paano niya ilalagay yung matting art natin. Ayan. Mabilis lang ang paglagay natin ng matting art, no? Pag ganitong panahon, ayan, medyo mainit ang panahon. 15 to 18 minutes, pinakamataas na yung 18 minutes. Kahit tanggalin na natin yung molder natin, hilain na natin para makapagawa tayo ulit, no? Pagka tawag dito, pag makulimlim ang panahon, walang init, malingasaw yung walang init talaga, na medyo uulan siya. 25 to 30 minutes, no? 25 to 30 minutes, pwede na nating tanggalin yung molder natin. So tingnan natin kung paano ilalagay ni Kuya Jopre dito yung tawag dito, yung matting art. Ayan. Napakasimple lang po, no? Paglagay natin ng matting art. Ayan, no? Makikita ninyo. Talagang ito garantisado, tested and proven na po yung mga ginagawa natin. At ito'y binabalik-balikan. 1,000 po ang ino-order dito sa atin. Sa Jim Hardware, ang Kukulamber Concrete Products, Kanituan Brands. I-follow nyo po yan. Jim Hardware, ang Kukulamber Concrete Products, Balulang Brands, Triple A and F Kukulamber. Ang ating personal Facebook account natin, Felix Tan Pagikan Jr. Ang ating Instagram, Felix_Pagikan 2000. Ang ating YouTube channel, Jim Hardware, ang Kukulamber ang Concrete Products. Or ang ating YouTube natin, Jim Hardware, ang Kukulamber ang Concrete Products po. Okay? Kasi nandoon lahat ang ratio namin. Doon namin ina-upload lahat ang ratio. Tips, mixing natin sa lahat ng mga concrete products namin. Okay? Sa lahat po ng mga concrete products namin. Gaya ng bricks, hollow blocks, decorative, mohon, lover, culvert, ano pa ba yun? Ano pa ba yung mga pins concrete post, dragon fruit post, lahat po ng mga concrete products namin, baluster, lahat po yan. No? Ina-upload namin dyan at doon yung makikita ang mixing ratio at mga tips natin. Mga molder natin, molder design natin, we can ship nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, walang problema po. Ayan. So tingnan ninyo ang paglalagay ng ating tawag dito, ng ating matting art. Ayan, at isusunod na natin pagkatapos ilagay nito, isusunod na natin yung ating tawag dito. Susunod na natin yung ating pagbubuhos. Okay? So yan po, no? Natin kung paano ibubuhos yan. Dahil tanghali na kami nakapag-umpisa dahil kinukuha pa namin yung mga nakalatag dito at ina-arrange namin, no? Nag-repiling kami ng mga pins concrete post. Ayan. So ganun lang po kabilis, no? Ayan, no? Diyan lang ilalagay yung matting natin. So kailangan mayroong bakal, no?
mayroong bakal yung ating mating. Hindi pwedeng walang bakal yun. Kailangan mayroong bakal yung ating mating para po matibay po siya, no? Hindi pwede yung gagawa ka ng bahay walang kabilya, di ba? Hindi pwede yun. So kailangan lahat ng poste may bakal para matibay. Okay? So tingnan natin dito si Kuya Jopre. Ayan, at si Kuya naman dito, Rickson, ay talagang makikita mo naman yung weight po niya. Ayan, makikita niyo. Tingnan mo. Wow, ang alakansya niya, Jopre. Ang alakansya mo. Ayan, kailangan lang talaga lugaw na lugaw yung ating ginagawa. Ayan, kung makikita niyo, yan po ang tamang ratio, no? Lugaw na lugaw para paglagay natin itong ating mix natin sa ating molder ay talagang diretso siya. Hindi na kailangan yung tawag dito vibrator, no? Yan po, at hindi po napakatigas, no? Napakatigas po yung ating mga ginagawa, no? Ayan. Dito sa gilid dong, mabasa na tong isang simento mo dong, oh. Mabasa na yan dong. Nasaan na yung ano mo? Nasaan na yung buta mo? Dahil mag-uumpisa na si Kuya Jopre. Yan, tingnan natin ang paglalagay ni Kuya Jopre. Ganito lang po, no? Lugaw yung ating ganito lang po ang mixing natin, ratio, tubig, buhangin at saka simento. Kailangan lugaw na lugaw lang po siya para po ay talagang 100% na ang simento, buhangin at tubig ay nahalo siya ng gusto, no? Nahalo siya ng gusto. Hindi po maaampaw yung mga ginagawa natin. Ayan, so ganito kalugaw lang po yung ating ratio. So nandoon si Kuya Jopre. No, tingnan natin at kumukuha pa ng buta si Rickson, no, para siya ay lulusob na diyan sa ating concrete pouring. Okay, so diri na ibutang rin dong. So lugaw na lugaw lang po yung ating tawag dito, mixing. Kilid niyan dong. Gilid ba? Wala ba siguro niyan yung giliran? Ayan, naka tawag dito na si Rickson. Nakasuot na siya ng butas. Bilisan mo dong, maraming naghintay sa iyo. So we can ship nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Okay? Sa mga molder natin. Wala po tayong COD, no? Wala tayong COD sa mga molder natin. No, sa mga tawag dito, wala tayong COD. So ito na si Rickson, no? At siya ay lulusob na at magbibigay na ng concrete pouring, no? Sa kaya Kuya Jopre. Ayan, so tingnan natin ngayon ang tawag dito. Ayan, no? Ganun lang po kalugaw talaga. Ayan. Ganun lang po kalugaw yung ating tawag dito. Ang ating buhangin. Ayan. Diba? At sundan natin si Kuya Jopre doon kung kung paano niya ilalagay yung tawag dito. Lagyan nyo ng ano to, mayroon mga 1x2 na ano. Ayan, tingnan natin dito si Kuya Jopre. Paglalagay niya ng buhangin dito sa ating ano. Ayan. So ganun lang po, no? Ganun lang po ang paglalagay ng tawag dito ng concrete pouring sa ating molder. Ayan. Lugaw na lugaw lang talaga siya. Ayan, no? Ayan.
So, tingnan natin dito si Kuya Jupri sa paglalagay niya. Ayan. Okay. Ayun. Diba? Napakabilis lang ilagay. Tapos, isang bagsakan hanggang dulo, kailangan hilain para magitna yung ating mating. No? Kailangan ang mating natin ay nasa gitna. No? Kailangan nasa gitna po yung mating natin. So, dito tayo. Ayan. Habang sila ay kumukuha at binibidyo natin. Yan. Yan. So tingnan natin kung paano ilalagay. So sana nagustuhan niyo yung video natin, no? Paki-share, paki-comment at paki-likes para magkaroon kayo ng top fan buds at kayo ay makasama sa ating free raffle every Monday po, no? January 12, mamimigay tayo ng 3 Halo Blocks molder na double. Ayan, at sana nagustuhan niyo yung video natin, no? Mabuhay po tayo and God bless po sa ating lahat.